Yeah. Thank you so much, Ma'am Sheep. Good morning po. At pakinggan po natin yung katabi natin na blessed morning na may kasamang ngiti, no? And also yung lahat ng mga kapatid natin na nasa kanya-kanyang tahanan. Good morning po and a blessed morning. I-enjoy po natin yung Word of God. We commit and dedicate this morning kay God. At patuloy tayong bigyan ng karanasan sa kanyang salita, sa kanyang mga pangalan. God reveals Himself, His character, sa pamamagitan po ng kanyang salita. Kung sino siya, ano yung ginagawa po niya, malalaman natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. And we will continue po yung siniseries po natin. No? So, ang Diyos ay nagpakilala po sa pangalan Yahweh at ating inumpisahan po from eternity. No? Dito po, from eternity, wala pang lahat, walang organization, religion, wala pang tao. Dito tayo nagsimula sa Diyos. So, napakainam na ituro natin ang salita ng Diyos mula sa Diyos, no? Mula sa kanyang salita. Because He is our source, no? Sa kanya tayo nag-start. Okay? So, yan po ang salitang Yahweh. So, tatlong pong consonant na. Ang Hebrew po ay meron po siyang 22 consonant letters, no? From Aleph to Tav. So, this is Yahweh, Yod, He, Vav, Waw, or He. Yan ang 4-letter Hebrew. Napakalaga po. Kilala po yan sa Israel at saka sa Hebrew. At hanggang ngayon, ang Torah ay inaaral pa po sa Israel, no? Ang batas, ang sulat po ni Moses. Okay? So, dinalakay natin yan, kaya napakainam na huwag tayo mag-absent every Sunday kung tayo po ay nais po natin matuto po at nais po natin marinig ang mga bagay na ito. Ganun din sa ating mga kapatid na nasa kanya-kanyang tahanan. If you have ballpen and notes, please mag-note po tayo para matandaan po natin ang ating pinag-aaralan. Okay? We tackle po yung salitang I am at ang ibig sabihin po ng I am, yan po, the self-existent one. Ang ibig sabihin, hindi kailangan ng Diyos ni man para siya mabuhay. In fact, wala pa noon kundi Diyos lang, nandun na po siya. So, it is impossible to create God. It is impossible po na likahin po natin ang Diyos. Ang Diyos ang lumikha po sa atin. Kaya po, wala pa tayo sa temporality po na nasa eternity tayo, nandun na po yung Diyos natin. Sinong Diyos? We believe in one God, eternally existent in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yun po ang malinaw at yun ang revealed sa Scripture. So, if you don't believe this, then help yourself. The Bible doesn't need your approval and it doesn't need my approval. It doesn't need my approval. Ang Diyos po, yan na po ang salita niya, yan ang sinulat niya, yan ang pinahayag po niya na malinaw, yan ang tinatayuan po natin. And one of the evidences, clear evidences that you are, that you live a right and a righteous life, or you live na kasama mo ang Diyos is may buhay ka na binabago ng Diyos. Na yun po, hindi natin may deny po yun. Na if you believe you are Christian, then kailangan may nagbabago sa buhay po natin. Kung wala, may problema po dyan. No? Hindi ka magbabago kapag Diyos ang naranasan mo. Kinahiramin. Okay, so He is the I am, at yan po ang mga compound name. No? Pinagsama, Yahweh Elohim means Lord God. Pag na-encounter po natin yung capital L-O-R-D po sa English translation po, yan po ay sa Hebrew niya ay Yahweh. No? Pag capital L, small O-R-D, yun po ay Adonai or Master. So, yan po ay special name po ng ating Panginoon. A name na ginamit po niya nung makipagtipan po siya, a covenant name. A name that has something to do with relationship. No? Sa kanyang bayan, tinawag po ng Diyos ang bansang Israel. At tayo po ay naisama sa biyaya po ng Diyos.
Okay? So, tinakil po natin yung last Sunday. Yahweh Elohim, then Yahweh, yan ang mga notes po natin. Yahweh Yireh, the Lord who provide and the Lord will provide. Dito po tayo ngayon. So, ang sabi po, from Jahwe to see or to provide or to foresee as a prophet, or God always provides. Ang Diyos po nagmamalasakit po sa atin. Hindi lang po tayo tinubos sa krus ng Kalbaryo sa ating pong, mula sa ating kasalanan at tayo pinalaya mula sa kuko ng demonyo. Okay? Siya po'y nagmamalasakit din. Every day in our life, He wants to provide our needs. Remember, sa New Testament, nung si Jesus, siya po ay mangaral at siya po ay magpakain. So, pinapakita po ni Jesus, siya po ang God who provides. Kasi wala pong makagagawa po noon na pakainin mo ang 5,000, pakainin mo ang maraming tao, kundi lang sa kapangyarihan ng Diyos. Sino na ditong nagpakain po ng 5,000 sa inyo? O yung ang 100 lang, ang laki na ng budget, di ba? Kaya nga one time, ang sabi ng kanyang alagad, pauwi na po natin sila, Panginoon. Teka lang, pauwi niyo siya. Naglakbay sila kasama natin, napagod sila. Ganun po ang malasakit ni Kristo sa atin. Alam po niya kung gutom tayo, alam po niya kung kailangan natin uminom. Alam po niya ang pangangailangan po natin bilang isang tao. Kaya in Matthew chapter 6, it's a perfect chapter po patungkol sa pagpuprovide po ng Ama sa ating pangangailangan. He perfectly provides our needs. Alam ng Diyos Alam niyo, kaya meron pong word na to foresee as a prophet. Hindi ka pa nakakarating bukas, next week, next month. Alam na ng Diyos ang pangangailangan mo kasi bago ka pa makarating, nandoon na siya. What a God we have. Ito yung Diyos na pinagliliparan ko. Isang mapagmalasakit na Diyos. Isang mabuting Diyos. Well, I wonder, ako nagtataka, bakit maraming Christian, hindi tayo lalabas. No? Bakit maraming Christian, up to now, hindi po makapaniwala ng buo. Naniniwala sila, but partially, pero yung buo, hindi sila makapaniwalang buo na ang Diyos kaya niyang ibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang nilikha. Yung palang pagtutubos po, yung palang redemption, pinatulan niya na ng Diyos. Because our ultimate need is not food, but forgiveness coming from God. It's our salvation. If God provided a lamb for our salvation, for that sacrifice, will He not provide our physical food? Ito yung sabi po niya Pablo sa Romans chapter 8. Kung ang Diyos Ama hindi niya pinagkait ang kanyang anak, gaano pa kaya ang mga bagay at pangangailangan po natin everything in our life na hindi naman hihigit sa kanyang anak na kay Kristo? Sa palagay nyo, anong pangangailangan natin na hihigit pa kay Kristo? Wala. Pagkain, pera, material, iinumin, damit. Kapatid, kaya ang Diyos nais po niyang magpakilala, nais niyang magparanas upang ikaw ay lubusang manalig at magtiwala sa Kanya. But despite the fact you hear these messages, you hear this, what we call eternal truths from God, at hindi ka pa magtitiwala sa Diyos, kapatid, nakakalungkot sa puso ng Diyos. Ito yung naging kasalanan po ng mga old Israelites in the wilderness. Sa kabila ng pagpuprovide po ni God sa kanilang pangangailangan, sa kanilang kakainin, sa kanilang iinumin, while they're taking their journey, God is with them. Nagpahayag pa rin po sila ng kawalang pananampalataya sa Diyos. Yun po ang nakakalungkot po sa Diyos. Sa kabila na malinaw ang mga pagpapala ng Diyos sa buhay ng tao, iba pa rin ang kanyang sinasandalan, iba pa rin ang kanyang pinapanaligan, nakakalungkot sa puso ng Diyos. The one who provided the Israelites food in the Old Testament is the one who
is providing, who provided food doon po sa New Testament in the person of the Lord Jesus Christ. Kaya nais lang ni Lord maniwala, magtiwala tayo sa Kanya. Maraming bagay na hindi natin magagawa po ng Diyos. Again and again, we were created finite beings or limited. Hindi natin kakayanin ng lahat. Kailangan natin ang Diyos. Ang Diyos kaya niya yung sarili niya eh. Kahit wala tayo. In fact, nangyari, wala pa nga ang lahat eh. Nandun ang Diyos eh. Pero, tayong mga tao hindi natin kakayanin, wala ang Diyos. Kaya napakasarap makilala ang Diyos kung sino siya. And the more we elevate and escalate our faith, the more we know who God is. Ito kapag nakikita mo nawawala ang worry mo pag alam mo may Diyos na nagmamalasakit. Kapatid, akala ng iba, ang Diyos pang spiritual lang. I tell you, nung tumanggap tayo ng kaligtasan, package po lahat siya. Lahat ng pangangailangan mo sa buhay, tinanggap mo sa Diyos. Mamaya titingnan natin. Doon iba yung pinakita, no? Ito yung old PowerPoint, my friend, no? Pero itutuloy ko na rin, nandito na. Okay? Is Yahweh Rofeta, Yahweh Rapha. The one who provides. Now, tingnan natin. Remember when Abraham, ino-offer po niya si Isaac? Pero hindi natuloy kasi sabi ng tinig, Abraham, huwag mong sasaktan ng iyong anak. Huwag mong sasaktan ng bata. Ngayon napatunayan ko lang na wala kang ipagkakain sa akin. So napatunayan ang pag-ibig ni Abraham. Kahit anak mo niya yan, nauna ang Diyos. Listen carefully now. Ito prinsipyo dito Minsan kasi pag nasasaktan tayo laban sa pinag-uusapan, kapatid mo ganun. Laging una si Lord. Ako kapag pinag-usapan ang Diyos, una si Lord. Kahit kapatid kita, kung mali ka, hindi kita kakampayan. Kahit pamilya kita, mauuna pa rin ang katotohanan. Kailangan dito tayo matuto. Minsan nag-react tayo pag pinag-usapan yung loved ones po natin. Doon din naman natin pinag-usapan yung mga pagkakamali. No, minsan, natatamaan yung ego natin. What we need is total transformation, my friend. Kapag pinag-usapan ng Diyos, una po siya kaysa sa pamilya natin. Kaya namin. Remember the teachings of Jesus? Kahit anong patin mo man at sa Old Testament at New Testament, sa lahat ng lingkod na tinawag ng Diyos, kailangan mauna ang Diyos kaysa sa pamilya. Even the disciples of Jesus, nung nasa New Testament, whoever loves his mother, father, brother, and sister more than of me is not worthy of me. Sino mang nagmamahal ng kanyang nanay, tatay, kapatid, na babae, kapatid na lalaki, higit sa akin, hindi siya sa karapat dapat sa akin. Why? Kasi meron pong prinsipyo ito na tinuturo si Jesus. Kaya kailangan sa buong buhay natin, mauna po ang Diyos. We love our loved ones, we love our family, no doubt. Kaya nga tayo nagsisikap kaya nga tayo nagtatabaon, kaya nga natin pinag-iinom sa tulong ng Diyos para ang ating pamilya mapagpala po sa Diyos. Di ba? Umiiwas tayo sa anumang pagkakamali that we will gonna reap the repercussion or consequence. Bakit tayo nag-iingat? Because of our loved ones. Pero kung mahal natin talagang loved ones natin, purihin natin ang Diyos. Kinahirapan. Kasi bakit? Eto, bibigyan ko ng limbawa. Pag mahal mo ang tatay mo kaysa ang Diyos, ganito yan. Kahit mali ang tatay mo, paniniwalaan mo. Kahit mali ang tatay mo, pakikinggan mo siya. Pero tandaan mo sa kapatid, sa katotohanan, walang kinikilalang katotohanan. Kaya sa example, Moses, nagkamali ang kanyang kapatid, nagrebelde sila kay Moses, hindi sila pinatawad ng Diyos. Remember that rebellion of Miriam and Aaron nung tulutan ng Lord, magkaroon sila ng leprosy, yung ketong. Why? Pinapatunayan lang ng Lord, walang higit na nakakataas sa buhay ng tao unang-una kundi ang Diyos. If you love your wife or husband, you have to love God first. If you love your family, you have to love God first. Tandaan mo kapatid, pagdating ng panahon we will gonna face God, walang kapakapatid at walang asa-asawa doon sa langit. We will give an account. Iisa lang ang tatay ito, ang ama natin nasa langit. Wala na pong tatay, nanay, asawa po doon. Do you agree?
Kaya dito pa lang i-practice natin. Kapag mali, mali. Amen po ba? Tinatama. We don't judge. We don't condemn. Tinatama lang kasi ang buhay natin, gusto ni Lord, mapabuti. Halimbawa, bakit minsan nagtataka ka, Lord, ang tagal mo na, bakit hindi ako makaangat-angat sa buhay? Kapatid, you need to assess and evaluate. Baka there is something lacking. Ngayon, kung itinuro ni Lord yun, be willing na magpabago sa Diyos so that the blessings of God from His very throne dadali sa buhay natin. Tandaan natin, ang blessing hindi lang pera, material. May higit pa doon, kapatid. Yung lang masaya kayong pamilya kahit hindi kayo ganun kayaman. That's why the blessing. Saan mo mabibili ang saya? Ang tuwa, ang kagalangan, kapayapaan. Kapatid, wala sa mga mall. Meron ba kayo nakita joyful sale sa mall? Peaceful sale? Wala. Nasa Diyos naman eh. Gusto ni Lord, to the fullest, He will gonna provide every need that we need in life. Okay ba kayo doon? Ngayon, bakit ka nagtatrabaho? To provide the needs of your family, right? Oh, bago mo pa ginawa yan, kapatid, alam na ng Diyos, may pangangailangan ka. Kaya nga, He foresees our needs. Nung si Jesus magkatawang tao, ano po yung ministry po niya? He was a priest, a prophet, and a preacher of the truth. Di ba? Si Lord, pinoprovide niya yung pangangailangan natin, hindi lang sa physical. Kasi marami tayong pangangailangan, hindi lang sa physical. Akala kasi ng marami, pera lang ang kailangan at material. Hindi. Unang-una, kailangan mo, kapatid, kung ikaw ay nanonood sa iyong tahanan, for the first time you hear that kind of message, kailangan mo unang-una ang Diyos. Kailangan mo makipag-settle, kailangan mo makipagkasundo. And that is our ultimate need. Yung tayo po, masettle yung relationship natin kay Lord. Alam mo ba bakit tinawag ni Lord, blessed are the peacemakers, for they shall what? Be called children of God. Alam mo yung peacemaker doon? Ang peacemaker doon, you're winning these souls for Jesus, nilalapit mo, kasi magkaaway yan eh. Ang sino mang wala kay Kristo, kaaway ng Diyos. Yes, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Pero nag-wish si God na makalapit po ang lahat ng tao sa Kanya. At sino maglalapit po o maglalapit po ng tao kay God, kundi tayo mga Christian? Then you are blessed, you will be called a son or daughter of God if you fulfill your mission and your work as a peacemaker. Ilapit mo ang tao na wala pa kay Kristo, magkakasundo po sila, then you are a peacemaker. Akala kasi natin, nag-aaway lang o pinagbati. Yes, alam nyo, mag-aaway din yun. Kasi bakit? Hindi naman na ilapit sa Diyos eh. Hindi sinasabing masama na may nag-aaway, pinagbati mo. Tama po yun, pero tanong, hindi na ba kaya sila mag-aaway muli? Eh yung nilapit mo kay Kristo, ayun. Pag yun natuto, hindi na makikipag-away yun. Eh kasi binabago ang buhay. Are you getting my point? Ang dami po nating pangangailangan na pinoprovide po ni God. Kasi masyado tayong focus minsan sa physical o dinatawag nating material. Pag sinabi mo material, yung mga nakikita po natin. May immaterial, may material. Yung mga nakikita natin, kapatid, hindi lahat pera at material ang pangangailangan. Lalo na ngayon sa panahon po ng pandemic. God allows these things, I believe. May nais iparating ang Diyos. He is reminding us. Pag sama-samahin man natin ang ating lakas, mga nilalang ng Diyos na tao, limitado pa rin tayo. But we need nowadays is God alone. Diyos lang ang kailangan natin during this time. Huwag kang pakasiguro, kapatid, sasabihin mo, may income ka, may trabaho ka, may ipon ka, kapatid. Kaya nga sabi ko, kailangan makita natin ang lesson o yung aral na pinaparating ng Diyos sa ating ngayong pandemic. This is not just an ordinary thing na nangyayari. God wants to remind you na may Diyos na pag pinanaligan, hindi tayo mapapabayaan. He is a God who provides our needs. Kaya sa New Testament, Jesus Christ is the Yahweh Yireh, the one who provides. The Father gave His Son.
He provided the offering, the sacrifice para sa ating kaligtasan. Pinakamabigat na po na pangangailangan po yun. Kapatid, kung iniisip mo at takot ka bukas, magtaas ka kay Lord. Manali ka sa Diyos. Ang dami na pong karanasan at pinatunayan na po ng Diyos ang kanyang kabutihan at kabaitan sa mga nakaraan pong panahon. Daan-daan, libo-libong, milyon-milyon pong panahon. The mere fact, yung creation po niya na nagsasabi, ang Diyos hindi nagpapabaya sa kanyang nilikha. Iniingatan niya ang bawat isa, between bawat planeta na nandyan po sa ere. Ang Diyos ang may kontrol. Yan po ang Diyos po natin. Kaya, si Abraham, hindi po ang kanyang anak ang mamamatay, kundi si Kristo ang mamamatay sa krus. Nag-provide siya doon na hango yung salitang Jehovah Jireh or Yahweh Jireh. And second, sino ditong nagkasakit na? Kahit minsan lang sa kanilang buhay. Nilagnat, sumakit ang ngipin, kahit anong sakit. Sama ng loob, sakit muna maging kainin, puso na. Sakit bunto, lahat ng klaseng sakit. Ito yung good news, kapatid. He is our Yahweh Rafeka or Rafa. Meaning, the Lord who heals. No? Ang Diyos na nagpapagaling. Sa Exodus chapter 15, ang sabi po, you send your words and heal my disease. Kaya kapatid, napakaingat. Pag meron tayong karanasan sa buhay, maging ugali natin na buksan natin ang Biblia. Buksan natin ang salita ng Diyos. Marami pang i-reveal o marami pang ihahayag ang Diyos patungkol sa Kanya. Marami pang matututunan patungkol sa Diyos. Pag meron kang problema, number one, lumapit ka doon sa salita ng Diyos and you will talk to God. You claim His promises and you talk to God. Kasi ang problema natin, minsan pag problema pera, kagad lumalapit tayo kay kanino yung, lalo na yung may pera. Nung lumapit ka, hindi ka pinahiram, masama pa ng loob mo. O, dumagdag yung sakit mo. Diba? Una, wala ka ng pera. Medyo ano yan no? O, nung lumapit sa kanya, hindi ka pa pinautang, hindi ka tinulungan. O, nadagdag. Kasi, umaasa tayo sa tao. Ang Diyos tinuturuan po tayong umasa po sa Kanya. Manalig po sa Kanya. Ang Diyos tinuturuan po tayong manalig po. Kapatid, anuman ang sitwasyon, kasama natin ang Kanyang salita. Kailangan ng treatment po natin, ang trato po natin sa salita ng Diyos. Hindi yung pagkailangan mo lang doon mo bubuksan every day. Kailangan regular yung pagbabasa natin ng Bible. Kasi ang Diyos magpapahayag po siya sa atin. Remember, when we read the scripture or the Bible, God is speaking and talking to us. Imagine every day if you read the scripture, ang dami mong maririnig sa Diyos. Hindi mo makikilala ang Diyos. Kaya problemado ka kasi lagi mong naririnig problema. Di ba? Pag tinignan mo at nakita mong isang tao, kagad iisipin mo problema kasi lagi mong naririnig sa kanya problema. But go to the Word of God, my friend. Bibigyan ka ng solusyon ng Diyos kahit anong problema mo sa hinaharap. Kahit anong problema mo pang kasalukuyan. The Lord will help you, will give you knowledge and wisdom to solve that specific problem. Kaya number one solution sa problema natin ang Diyos. Di ba? Ang Diyos. Ngayon minsan nag-feel tayo, nabibigo tayo sa mga nilalapitan natin. Minsan tinutulog din ni Lord para matuto din tayo, hindi sila ang Diyos. Iisip ka, ang dami niya. Tapos anong sasabihin? Kaulit mo na, wala pera, paano po talaga? O, you see? O kung sa Diyos ka lumapit, ang magiging mabuti, magiging malinis sa puso mo, isip. Kaya siguro tinuturuan tayo, in many ways, God is teaching us.
Now remember, my friend, remember, listen to this. Ang kagalingan na tinanggap natin, all level po yan. All levels of man's being. Spiritual, emotional, physical. In fact, kahit financial, all aspect, ano yung aspect po ng buhay natin? Intellectual, emotional, okay, spiritual, physical, lahat po yan eh. Nung tayo po ligtas ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos, ang kaligtasan galing din naman sa Kanya. Before, during, even after, ang kaligtasan regalo ng Diyos, sa Diyos lahat po yan. Lahat tinanggap mo, hindi ka lang napagaling sa spiritual. Pag sinabi mong napagaling, ngayon dahil may relationship ka na kay God, hindi ka na tinuturing ng Diyos na kaaway. And that is written in Ephesians chapter 2. Lahat ng hindi sa Diyos, kaaway po ng Diyos. Di ba? Because they are under the influence of darkness, yung evil system ng mundo ito. Oh, napagaling ka, nagkasundo kayo ngayon, may Diyos ka na. Kapatid, kasama na din yung physical healing. Kasama na din yung emotional healing. Sinaktan ka, sumama ang loob mo, ang dami mong sugat. Sa tuwing naririnig mo ang pangalan ito, kumukulo ang dugo mo. Pinatawad ko na siya, pero ayaw kong napapakinggan ang kanyang pangalan. Ibang magpatawad, yan ah. Di ba? Kapatid, ikaw ang nalulugi pag di ka nagpapatawad. Inis na inis ka, may tait ka sa puso mo, may ampalaya ka sa puso mo, yung kinagalitan mo, nandoon, nagja-jollibee, nagmamapit. Sinong lugi? Kaya nais ni Lord lahat ng aspeto, even our finances, my friend. Kung magtitiwala lang tayo sa Diyos na to na kinikilala ng bansang Israel, siya din ang kinikilala po nating iisang Diyos. I tell you, buhay natin magbabago sa lahat ng aspeto, kapatid. Even sa intellectual, pinagaling tayo. Marami pong nababaliw dahil dito. Tuliro sa kanilang pag-iisip sa problema, tinotorment sila ng kaaway ng problema at sila'y nasisiraan ng bakit. Pinagaling ng Diyos yan. Di ba kapag kakaisip natin, isa wala tayong kapayapaan, di tayo makatulog. O pagkatapos, di ka nakatulog, napansin mo, ilang araw ka lang di natutulog, lumalalim ng yung mata mo. O napansin mo, mukhang zombie ka na. Kaya kapag wala ka kayo, delikado ka. Ito yung mga kaloob na binigay ng Diyos na hindi kayang bilhin at ng pera, hindi kayang ibigay ng mundo. Kapatid, saan ka pa? Sabi sa katabi mo, saan ka pa, kapatid? Kundi sa Diyos na napakabait, sa Diyos na walang inatupag kundi yung makakabuti po sa atin. Walang inisip kundi kung anong makakabuti sa kanyang anak. Ako nagtataka lang eh. Sa kabila ng kabutihan, kabaitan ng Diyos, Christians, huwag na tayong lalabas. Bakit hindi natin kayang panaligan ng Diyos ng buong buo sa buhay natin? You want good and better life? Nandito po sa Diyos na napakabuti ito. Pilit mong ginagawa, pilit mong pinipiga ang lakas mo para ikaw ay umasenso. Kapatid, ang problema nga lang, then God created us. We are limited. Kahit kapatid, anong gawin mo, may dulo pa rin ang lahat sa mundong ito. Meron pa rin dead end. Kahit pagsasaya, bisyo, pagpunta ng iba't ibang lugar, o ano pa man, may dulo lahat ng yan, kapatid. Marireach mo pa rin yung dulo at maghahanap ka pa rin na wala na bang iba liban sa dulong ito. Doon papasok ang Diyos, yung eternity. Kaya kapatid, lahat ng may pananalig, may relasyon kay Kristo, siya ay Diyos at tagapagligtas nila. Ang buhay nila walang dulo, tanda na. Because after this life, ang buhay ay magpapatuloy and we will enjoy the presence of God there in heaven in eternity. Kailangan alam po natin. Kaya ang ibang malulungkot kala nila ang buhay nila dito, kapatid. Ang tanong pa nga lang hanggang kailan ka dito? Ang dami na nga namamatay na maaga baka wala mong kinikilalang edad ang kamatayan. But I tell you, when you live
kalooban ng Diyos. Mabubuhay ka ng masaya. Kapatid kasi, hindi pera nagbibigay ng kasiyahan sa atin at material. Yes, alam ko, masaya pag may pera, pero hindi yun eh. Ang pinaka kasiyahan natin ang Diyos. Kaya natin, palakpakan mo natin siya. Imagine accepting and serving and worshiping and loving this God. Lahat nasa Kanya. Lahat na kailangan natin sa buhay nasa Kanya. Tingnan yan, Rapha means to restore, to heal, and to make helpful in Hebrew. Yung ninakaw ng demonyo, pinaling ng Diyos na tayo bigay ng iniligtas. Ninakaw na relasyon, ninakaw na kasiyahan. Kasi dati ang kasiyahan ng tao, Diyos eh. Nakita ba ninyo na ito, sinulat po ng Genesis nung naglalakad si Adan at saka ang Diyos, magkayakap. Sino ang Diyos na yun? Again and again, kailangan consistent tayo sa interpretation natin sa Bible. Kung sinabi ni Kristo, wala pang nakakita ni sino man sa Ama, kundi ang Anak. So, sa madaling salita, hindi yung Ama yun. Kinairan. Hindi magsisinungaling si Jesus. Because Jesus is the truth. And when you have Jesus the truth, you will be set free. So, ibig sabihin, kayakap po ni Adan, hindi po ang the Father yon. It is the Son of God. Meaning, kasi ang sabi ni Jesus, wala pang nakakita sa Ama eh. Kundi ang Anak, sabi niya sa John chapter 1. So, ibig sabihin, yung pong God the Son sa Old Testament, nung magkatawang tao, tingnan ninyo, the same style, the same character, nung si Jesus magkatawang tao, pinakita po niya kung sino ang Diyos. Diyos na kumakalinga sa kanyang sakatauhan nung si Adan hindi pa nagkasala, kaya nung magkasala, siya din po si Jesus, no? Siya din po si Jesus nung magkatawang tao, pinakita paano siya magmalasakit, paano siya magmahal sa tao. Hindi na niya pinuprovide ang pangangailangan, pinapagaling po niya yung mga masakit. Kasi bakit? Alam mo niyo, pag ikaw ay may Jesus, lahat ng aspeto sa buhay, natamaan na. Pinagaling ang ating spiritual, pinagaling ang ating emotional, pinagaling po ang ating physical. Kaya kapatid, ewan ko lang, no? Yung iba hindi naniniwala, but I believe in the prosperity of God. Ako naniniwala sa kasaganaan po ng Diyos. Of course, right perspective, right teaching, and right preaching from the Word of God. Alam po ninyo, Isaiah chapter 53 verse 5 and 1 Peter chapter 2 verse 24, but by His stripes we are healed. Yung Isaiah sinabi niya na tinanggap po niya yung kahatulan po sa kanyang katawan na dapat tayo sana. Ang ipinalit po niya yung kagalingan po natin. Yung ipinalit po niya yung word na Hebrew Shalom. Ang ibig sabihin, nung si Kristo na ipako sa krus ng Kalbaryo, natapos po niya ang ating kaligtasan, tumanggap po tayo, naging buo tayo sa harapan ng Diyos. Hanggang po niya, we became whole and complete. Pag sinabing complete, total whole being, bilinyas po ng Diyos. And that includes finances. Kung di ka nininiwala, help yourself. But this is written in this scripture. Basta, ang tagal ko na ba, hindi ako makaangatangan ng finances. Kapatid, i-check mo. Baka meron kang hindi ginagawa na pinapagawa ng Diyos. Alam niyo, pag nagluto ka ng pagkain, dapat kumpleto ingredients. Tama? Yung mga nagluluto. Sino nagluluto dito? Kailangan dapat kumpleto. Kahit anong lutong ng isda, pag pinirito mo, wala siyang asin, wala siyang lasa. Kalutong na, karabol na pa, yan naman yan. Halimbawa, may tinola ka, may sigang ka, may bulang lang ka. Halimbawa, nagluto ka ng sigang, Tagalog ba yun? Sinigang. Kung wala namang sampalok, lasa yan sigang. Diba, kaling Kapampangan, bulang lang, itang bayabas, siya balot, ng anak yun, tinataba rito. Manyaman yung bulang lang. Abangus, ampong, akakit ko ninisipan, itang palapsiya, datin balik, ati niyang bayabas. Ganun po. Kung lahat ng pinapagawa ng Diyos sa tulong ng Espiritu niya ginagawa natin, uusad tayo, kapatid. Huwag mong piliin ang area na gusto mo lang sumunod sa Diyos.
you will never receive the full blessings of God. Gusto mo i-bless ka ni Lord, ayaw mo naman paturo patungkol sa pera, hindi pwede yun. Gusto mo i-bless ka ni Lord, ayaw mo naman magbasa ng kanyang salita, hindi pwede yun. Abraham counted as righteous because of his faith, because of his obedience to God. Ang sabi ng Romans, even doon sa Genesis. Tingnan natin, baka merong ulam. Ngayon, kung talagang lahat sinusunod mo na si Lord, maghintay ka lang, kapatid. Because there is power sa waiting. Si Lord kasi after siya sa pagbibuild ng character natin. Hindi siya after kung maganda ka o mapogi ka. Ay, Diyos, mo kanya. Maganda ka, pogi ka, gwapo ka, sexy ka. Kapatid, ang pinag-uusapan sa Diyos yung character. Tandaan mo, ay gaano ka kagwapo kung salbahe ka, alam mo? Division. Gaano ka kaganda kung rebelde ka, hindi ka marunong sumunod sa Diyos, wala ka pa rin direksyon, kapatid. Ang Diyos laging tinitingnan puso. 1 Samuel chapter 16 verse 7. May nag-say nung hanapin ni Samuel yung the next king, which is David. God always looks at the heart. Amen? Ang sa Diyos kasi yung pagtalima mahalaga sa Kanya. Kaya nagtataka ka doon. Manwala na ako, man kaya ka, what na lang yung sakit ko nga. Di ba? Lord, susunod na ako, Lord, kalma ko lang mag-attend. Kapatid, iba yung nag-a-attend sa pagsunod sa Diyos, ha? Hindi alternative po ang pag-attend sa pagsunod sa Diyos. Walang alternative po sa pagsunod sa Diyos. Kaya nga, ang sabi po ng Diyos, it is better what? It is in my sight, it is better to obey me than those sacrifices you offer. Bakit? Kasi yung sacrifice nila, pilit na lang, wala na sa puso, mali na eh. So you can sacrifice to God na hindi katanggap-tanggap sa Diyos, pero yung pagtalima, yun ang katanggap-tanggap sa Diyos. Pwede mo kasi gawin ng isang bagay out of obligation. Pwede mong gawin ng isang bagay, masama ang loob mo, pwede mong gawin eh. Pero yung pagsunod, kapatid, tulad ng isang bata, pag siya'y sumusunod ng buong puso sa magulang, ang ganda niyang tignan. Yung Diyon, sali kang bawang kay kanak, ang tempo, kanya ka na. Yung Diyon, sali kang bawang. Yung Diyon, sali kang bawang. Makanya ano atangin eh. Ayaw nilang paistorbo kasi then you're expecting blessing from God. Kaya naman yung tatay na makasalanan, alam niya yun eh. Pag ang bata masipag, kahit hindi humingi yan, bibigyan yan ng matinong tatay. Ano ba mga tatay? Ha? Magtatanong pa yung tatay, nabulin mo na Jollibee, Burger King, McDonald's, KFC, Kanto Fried Chicken, o nabulin mo. Salita ka, kasi ba magkaswero itang tatang? Magkaswero yun. Sino matinong tatang o tatay, masaya niyang nire-reward ang bata na walang ginagawa? Na, bilib ko kaya ron, bisa kang manok na, bisa kang pizza, kasi higit ko kaya pa, lang ang gagawa, matamad kayo. Salutok yan, ano? Wala kang giwang, makalulong mo ka. Kamong manos kumbitan niya, kamong matitinag, at yung akin, kaya nambuli mo na. Total, lumalbuli, bisa kang KFC. Ano? Bali, atayos to. Alin? Pero of course, kakain pero yung reward. Diba? May biyaya pa rin ng Diyos, pero ayaw ba natin yung mga special reward at blessings dadali sa atin? Ganun po. Mas titingnan ng Diyos ang pusong sumusunod kesa sa kamay na gumagawa. Kasi kapag ang kamay gumawa, pwedeng malayo ang puso. Pero kapag ang puso sumusunod, automatic kamay gagawa. Nakita ba natin? Imagine hindi mo paglilingkuran ng Diyos na to.
lahat na, nasa Kanya. Lahat na eh. Yun na yan. Yahweh is the great physician who heals the physical and emotional needs of His people. Kaya, nalulungkot ka, punta ka sa Diyos, kapatid. May nararamdaman kang di tama, punta ka sa Diyos. Punta ka sa Kanyang salita. At sabihin mo, Panginoon, mag-usap ka. Read His Word. Kasi hindi makakapag-usap ang Lord pag wala ng salita. Di ka naunawaan ng marami, go to God, my friend. Sinaktan ka, go to God. Huwag ka nang mag-emote sa Facebook, walang may tutulong ang Facebook, kapatid. Yung mga like, hindi nagpapagaling yung like. Yung views, hindi nagpapagaling yung go directly to God. Huwag kang magsumbong sa Facebook. Pumunta ka sa Diyos. Kaya minsan, alam yung problema ng tao, alam nila yung problema mo eh. Dati walang kaalalam sa problema mo. Di ba? Di ba? Nag-post ng Facebook, wala silang utang na loob. Kung sino pang buwisit, mag-iisip ba yung tao? Nakatulong ba yun? Hindi. Go directly to God, my friend. The Bible has the same principles doon hanggang ngayon. Hindi mag-iiba ang bisa, ang kapangyarihan nito, at ang prinsipyo po nito. Ito yung kailangan ng tao, especially during this time na pandemic, kapatid. Siya yung kailangan natin. Wala tayong magagawa kundi hilingin na gumalaw ang kamay ng Diyos. Wala. Even all over the world, they are now seeking God. They are now worshiping and calling the name of God. Why? Even po yung mayayaman pong bansa, even po yung tinatawag po nating developed country and developing country, lahat po, they call unto God right now because they recognize and they realize their limitation. Kahit maraming tao, kapatid, walang magagawa po yan. Wala pong magagawa po yan kapag walang kamay ang Diyos. Tandaan po natin. Siya po yung kailangan natin. Especially, kung liliitin natin ang pamilya po natin, ang kailangan po niya ang Diyos. Even individual, what we need nowadays is God. Alam nyo, ito paalala na po sa sangkatauhan, admit it or not, marami nang nakakalimot sa Diyos. Even Christians, sad to say, seemingly, they love God, but they don't spend time kay God. Pag sinabi mo mahal mo ang Diyos, you have time kay God. Pag sinabi mo mahal mo ang pamilya mo, you have time sa family mo. Don't say you love, then no action, you are lying and deceiving yourself. Pag sinabi mo mahal mo ang Diyos, you see to it, you give your best time, utmost best time para sa Panginoon. Gumagawa ka ng paraan para makapag-fellowship ka, gumagawa ka ng paraan para makapunta ka sa mga appointment mo. Na yun, nag-take advantage eh. Pastor, hindi makapag-attend, lockdown ka pa. Kala ko hindi yung faith mo. I don't go against to the rules, I tell you. Pero pag may pagkakataon, hindi ka naman din pumupunta eh. The only way na maniniwala ang sino man na mahal mo ang Diyos by your action, my friend. Tandaan po natin, our words must be backed up with actions. Otherwise, hindi po tayo. Walang maniniwala sa atin. If you love God, you put God first place sa buhay mo. First schedule, siya lahat ang unang, kapatid. Ang Diyos, itiin mo sa buhay mo ang Diyos. Ito po, napakapalad ng bansang Israel. No? Ito po, church natin yan, Sunday. Pero yung lesson ko, yan ang church natin Sunday. Napakapalad po natin. I would like to challenge you, my friend. Napakaganda pa, napakaraming pangalan po ni God na nilagay ko po dyan na matututunan po natin. Dito po ako magkukonclude. Not only that, God is our Yireh or Yahweh Yireh or Jehovah Jireh. Not only that, God is our Yahweh, ano yung second? Yahweh, yung kanina.
Si kanya pong bagyan? Rafa Rofeca. Okay? Ikakat ko na po dito, no? Alam po ninyo, ang pangalan pong ito, kailangan ma-encounter natin sila. Prove to your life, and I'm gonna prove to my life by the help of the Holy Spirit na ang Diyos nga naranasan ng taong ito. Na ang Diyos nga naranasan po ninyo. Gawin na po natin ang lahat sa ikarangal po ng pangalan po ng Diyos. Amen. Ang last po dyan, Yahweh Nisi or Jehovah Nisi, meaning the Lord is our banner. The Lord is our deliverer. The Lord is our victory. Sinasabi po doon, nung makibattle po sina Moses, habang nakataas ang dalawang kamay sa tulong po ni Aaron at ni Hur, sila po ay nagtatagumpay. Habang bumababa yung kamay, nag-defeat po sila. And the symbol of that is, ang Diyos dapat ang siyang naitatanghal, naitataas sa buhay natin. If we want victory in our life, let Jesus be lifted up in our life. Yun lang po kailangan eh. Meron kang sakit, lift Jesus. Meron kang problema, lift Jesus. Because these things are battle in our life. Meron kang pangangailangan, lift Jesus. Meron kang hindi magandang karanasan, lift Jesus. And I tell you, ang sabi po ng Exodus sa panahon ni Moses, that Jesus, that God is our victory. Sa Kanya po ang pakikibaka sa atin ng tagumpay. You want victory every day in your life, lift Jesus. Alam mo kaya mo problema ka? Kasi nawawalan ng lugar ang Diyos sa buhay mo. Nawawalan ang picture ng Diyos sa buhay natin. When it comes to decision, we make decision alone, hindi natin sinasama ang Diyos. When it comes to our financial life, iniiwalay natin ang Diyos pag perang pinag-usapan. Kapag pinag-usapan ganito, nawawala ang Diyos. Then, how will you expect every day in our life ay magiging victorious po tayo? But whenever we lift the name of Jesus, whenever we exalt the name of Jesus, every day in our life, we will become victorious, my friend. Especially, Jesus finished everything, all the curses, there on the cross of Calvary. We are not defeated foes. We are victorious ones, my friend. Mananagumpay po tayo. Ang ibig sabihin, kaya natin ang lahat sa tulong at sa lakas ni Kristo. Ang sabi ni Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. Makakaya natin maglingkod sa Diyos, yes. Makakaya natin unahin ng Diyos, yes. Kapatid, ako dinesisyon ko na wala akong gagawin po sa tulong ng Diyos. Wala akong gagawin na bagay na walang kinalaman sa aking relasyon sa Diyos. Dahil pagod na ako sa walang asenso, pagod na ako sa hindi pagsulong sa buhay, pagod na ako sa hindi pag-angat, kapatid. That time I decided and I made a clear decision na si Kristo ang pinakauna. Doon ko nakita that little by little, God is allowing me yung buhay ko lumalago, nag-grow, nagpa-practice ko, kapatid. At never in my ministry, ginutom kami ng Diyos dahil ang Diyos totoo siyang nagkakaloob sa lahat ng ating pangangailangan. Yan ang Diyos natin, kapatid. All you have to do is, kailangan mo lang mag-trust ng buo sa Diyos. Especially this pandemic, ang takot nangingibabaw. Titingnan ka ng tao, may virus. Ganun po ang takot na binalot ng kaaway sa atin. Hindi ko sinasabing hindi tayo mag-iingat, kapatid, pero kung ang takot ang nangingibabaw, tinatakpan mo lang sa pag-iingat sa harapan ng Diyos na hindi karapat-dapat. Because when you have faith in God, fear has no place sa puso mo, kapatid. Is that true? Totoo ba na kapag may faith ka, walang takot sa harapan ng Diyos? Amen? Kailangan ganun ang makita. Kaya kapatid, makita mo kahit mga Kristyano, lugo-lugo, malungkot. Paano na yung mga kami na COVID ka, malungkot ka. We need to stand. We need to believe God 100%. That every kind of disease has been destroyed and defeated there on the cross of Calvary. May lilitaw pang sakit, kapatid, tupok na yan kay Kristo. Yan po dapat ang ating paniwalaan. He is our Jehovah Rapha. He is our Jehovah Nisi, our victory every day. If
ibandila po natin, ipagyabang natin ang ating Panginoon Kristo dahil siya lang ang karapat-dapat sa ating buhay and He deserves everything from us because He is our God, the Yahweh of the Old Testament, the Yahweh in the New Testament, and the Yahweh in our present time, kapatid. And His name is Jesus. Yan po ang ating Panginoon. Pinagmamalaki ko po ang aking Panginoon na yan. Kapatid, kung takot ka, hayaan mo ang Diyos palitan yan ng pananampalataya. Kaya pinaparalyze tayo ng kaaway sa takot eh. Even in our spiritual life. Kailangan magbantay tayo, kapatid. Tapos sasabihin natin, walang anumang bagay dadaig po kay Kristo. Dahil siyang makapangyarihang Diyos. Prove it. Don't just say it. Prove it. May natutunan po tayo. May natutunan po tayo. And also yung kapatid po na, mga kapatid natin na nasa bahay. Let Jesus be lifted up. Exalt His name, my friend. Wala nang dadaig kay Kristo because in Him, through Him, everything existed. Tandaan natin. The Creator, the powerful one. Yan po ang ating pong Panginoon sa Kristo. If you have Christ, you have everything. You have this name. Mararanasan mo that God is your what? Provider, God is your healer, God is your banner. Thank you so much, Lord, for this wonderful morning that you have given us. A message, Lord God, that will boost us. A message that will remind us kung sino ang Diyos namin pinaglilingkuran. A message that will, Lord God, empower our faith. A message, Lord, that will replace the fear into faith. Panginoon, salamat. Napaka-bless po namin na makilala namin ang Diyos ng bansang Israel. Ang Diyos na nagbigay ng pag-asa sa mga hintil, isinama sa kanyang pamilyang binuo dito sa lupa. Thank you so much. Hayaan mo, Panginoon, na manalig kami, O Diyos, na Ikaw ang aming provider. Gaya ng sinabi ng aming Panginoong Kristo, Ama. Nothing to worry, Lord God. Things that, food that we eat, clothes that we wear, water that we drink, kailangan din kami nag-aalalaw din. Because we have you in our life, Lord God. Thank you so much that we have God who takes care of us. A God who comforts. Salamat po, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na Ikaw lang ang aming ipagmamalaki, itataas sa buhay namin. Not anyone, Lord God, but You alone, Jesus. Wala kaming ibang inahangaan, wala kaming ibang pinagmamalaki, wala kaming ibang, O Diyos, binabandila, itinataas, winawagayway, liban, Ama, sa pangalan ni Jesus, na kaisa-isang anak mo na ibinigay para sa amin. We thank You so much from the inner recesses most of our hearts, Lord God. We claim and declare that we love You. Sa Iyo, O Diyos, lahat ng pangailangan namin ay mapupulay. To have You, Lord God, is to have everything in our life, especially our needs. Father, we love You. Jesus, we love You. Holy Spirit, we love You. Thank You so much for protecting our hearts, for reminding us, Lord God, for, Lord God, make the Word of God grow in our hearts and in our mind. Bless all the families na nandito, Panginoon. Even, Lord God, lahat ng aming kapatid na nasa kanya-kanyang bahay. Bless them, Lord God, anuman ang kanilang pangangailangan. We thank You that we have an unlimited God. We have a powerful, the self-existent one God. His name is Yahweh. Thank You so much. Pagkaloob mo, Panginoon. Kung meron mo po, Diyos, na nangailangan, You are the provider. Kung meron mo po may sakit, may karamdaman, anumang klaseng sakit, we declare, Lord God, healing. By Your stripes, Lord God, all kinds of diseases, all kinds of sicknesses, Lord God, ay winasak mo na, Lord God, inalis mo na ang kanilang bisa, Lord God. And all the Christians, all the believers
in your church, Lord God. Hayaan mo na si Kristo ang may tatanghal at may tataas. Again, we declare, you are our victory. The battle is yours, O God. The victory is ours. Every day, you fight for us. Thank you so much. In Jesus' name, Father, this is our prayer. Amen and amen. God bless you all.